Market is up by 84 points or 1.4%. Dito and nagtandem na naman. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Monday Edition. Aba, maganda ang binungad sa atin nitong market ngayong araw ng Lunes, ha mga titos and titas. Sisilipin po natin yan mamaya sa chart, no, kasama nung at saka dito na nagtandem, no, parehas din, up din, ano, and sasama natin yung AR at saka yung OV. Syempre, mining pa mawawala ba yan? Let's have a short prayer po muna mga titos and titas before we start. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen, amen, amen. So mga titos and titas, yung mga napadaan lang po dito sa ating channel, ito pong TVC ay channel about the stock market na kung saan ay sineshare po natin yung ating 13 years of experience sa pagtitrade po nitong Philippine stock market. At sineshare po natin yung actual experience, ano yung na-experience natin sa isang bear market at saka sa isang bull market. Yan. Tinawag po natin yung mga Tito moves, no? The manner how we do it is eto lang, tambay style, kwento style lang, ha mga titos and titas. Kaya kung magustuhan nyo itong ating tambayan, ay wag ho kayong mahiyang mag-subscribe at i-click nyo rin ho yung sana all sa notification bell para po, no, ma-notify kayo pagka nagkakaroon ng live stream, no, every Monday to Friday 9:20 AM. May online tambayan tayo rito, ha mga titos and titas, para hindi na kayo maligaw. Dito na, join us po, no? Join us mga titos and titas. Pero hindi ho ito ang simula, ha. Ang simula yan, yung playlist ho na nandyan, yung stock market starter kit na nabasa ninyo, dyan po ang simula. Nandyan ho yung mga ilang vlogs na ginawa natin na kung saan mababasa ninyo yung mga basic principles and foundation, ano, na kinakailangan ng isang trader para makasurvive dito po sa chaos. Ayan, nandyan ho yung ilang mga common stock trading mistakes, nandyan din yung mga trading rules, practical charting, at marami pang iba, ha, mga titos and titas. Pero kung kayo po ay nagmamadali na, dahil marami-rami ho yung video na yan, plus yung mga ilang mga nagawa na nating mga vlogs, mga nasa 100 na yan, kung gusto nyo ho ng shortcut, ay dito po, tara. Yan. Dito po ang shortcut, no? Cold Hard Truth About Stock Trading at TVC LearnFlix series, mga titos and titas. Ito po ay isang webinar, no, na gagawin po natin on August 21, 5 PM. Yan po sinakto na natin para dun sa mga tito-natics natin na nandyan sa Middle East, mga titos and titas. Yan po, no, alas 5 po ng hapon dito sa Pilipinas, no, August 21. Ay magkita-kita po tayo, ha. Yung mga tito-natics natin na iba pa na gusto pong sumali po, no, dyan sa webinar na yan, ay nandyan po ang link, no, sa description po ng video na to. Yan, yung mga naka-attend na po, no, nitong webinar natin ay mga naka-anti-shake bakuna na nga daw yan Yung hindi na ba na-shake out, no, pagka biglang nagka-crash yung stock na hawak nila, imbis na magbenta, nakakasalo pa. Yan ang mga Tito moves. So yan po yung i-share natin, ano, yung journey po natin na 13 years dito sa stock market para mas mapabilis, no, yung inyong pag-discover nitong market. Yan, mga titos and titas, Ay, yung mga naka-attend po, no, wag niyo comment niyo nga po kung sulit naman ang tosgas diyan sa webinar. Sulit ba ang bakuna, mga titos and titas, sige po, Lika, simulan natin yung market. Pero gusto ko munang i-shoutout, no? Nagpapa-shoutout si Tito Supremo Da Costa. Sa solid Patreonatics natin yan, taga South Korea. Akalain mo, nasa South Korea pero nandyan sa Patreon, solid Patreonatics, Salamat po, no, mga solid Patreonatics natin na sumusuporta dito sa ating TVC. Hindi ko na muna kayo maimbitahan, ano, na samahan ho kami doon sa kabilang tambayan dahil nagsiling na po, no, wala akong maibigay pang upuan sa inyo doon.
At saka, yun, ay hayaan nyo po, no, pagka magkakaroon ng panibagong upuan, ay babalitaan po namin kayo, mga titos and titas. Yung mga solid tito natics natin, ano, na naka-auto-like na tuwing nanonood din ng video, salamat po mga titos and titas. Dalawa lang naman ang reminder natin. Unang-una, yung auto-like. At saka pangalawa, yung wag hong i-click. Alin. Iyan yung skip ads button, no? Mag-practice na daw sila, maging patient, no, na mag-antay matapos yung ads. Sige po, mga titos and titas, simulan natin itong ating market summary po ngayong araw ng Monday. Ayan, nasa na yung market summary? Ba't wala? Teka. Sa iba na punta. Andali po ilo-load lang natin itong bakit ayaw magpakita? Ayun, nahihiya lang pala. Opo, eto ho. So, ang ating market po ay up ng 1.45%. All sectors are in green except for financial sectors, mga titos and titas. Ang biggest sector po na gainer natin today is property sector. Aba, nagpapakingtang gilas yung property sector natin, mga titos and titas. Abay, yan po, no? We have a value of 4.88 billion worth of shares na tinrade po dito sa araw na to. And we have 125 gainers and 74 ang losers. Ba, tinambakan ng gainers malulupit itong mga gainers natin. Ang hindi lang kagandahan dito po sa nangyari ngayon, ito pong net foreign selling natin ay parang spaghetti, pataas ng pataas 714 million naman ngayon. Parang last Friday, it's 600 million. Ngayon, 700 million. So, tuloy-tuloy pa rin ang paglabas po nito mga foreigns, mga titos and titas. So, titingnan natin mamaya anong lagay ng market. Pasok muna natin yung ating pong mga balita. Ganito po kami dito sa Tambayan. Meron tayo, kinukulit na natin lahat ng balita na importante para isang noora na lang, isang popcorn na lang. Eto, steady yet moderate phase for economic recovery, sabi po ng Department of Finance. Okay? The Philippine economy is expected to recover at a steady yet moderate phase following the reimposition of modified enhanced community quarantine in Metro Manila. Sabi ni Tito Sunny Dominguez, economic rebound is seen to proceed in the third quarter of the year given the calibrated reopening of businesses since the end of May. But he said recovery may happen at a steady yet moderate phase. More so, after President Duterte made it though but necessary decision this week to reimpose a 2-week MECQ to further boost our healthcare capacity amid virus resurge. Yan po, no? So, ine-expect po ni Tito Sunny Dominguez na steady lang ang ating recovery. So, merong recovery. Makikita nga ho yan dito sa third quarter kasi negative 16% ang GDP natin na second quarter. So, syempre, anything better than negative 16% will be considered as recovery na. Yan ang kagandahan doon sa nilubog natin sa 16 So kung halimbawa bumana tayo sa third quarter ng mga 10% o kaya negative 8%, ayos din, 'di ba? Oo, malaki-laki tinalon. So nakikita kagad na nag-o-open yung economy. Yan po mga titos and titas, steady daw, mabagal, pero steady. Mas okay yan. Kaysa yung mabilis tapos biglang lalaglag. Next balita po, galing naman sa Philippine Daily Inquirer. BSP Chief, PH economy in good position to weather pandemic. Sabi ulit ni Tito Ben Jokno, the sharp contraction of the economy in the second quarter of the year, the largest decline in the country's history, is different from previous crises because the country is on better footing now, the head of central bank said. Okay. So yan po, no. Kung mapapansin nyo, nabanggit din natin ito last week mga titos and titas na hindi okay na i-compare yung economy natin, yung negative GDP natin doon sa Marcos era, no? Kasi ito cause ng pandemic, 'di ba? Lahat ng buong mundo ay nag-contract, 'di ba? So parang mamamaliho kayo kung halimbawa doon yung i-compare kasi bakit, no? Halimbawa, ang ginagawa niyong basis, we are worse than the Marcos era. Okay, doon yung GDP ng Marcos era. Baka mamali kayo. Bakit? Kasi ang titignan nyo ring recovery, kung kino-compare nyo din doon, is worse than the recovery of that period. Diba? So,
Yun po yung kaya pinapaliwanag nating maigi. Kasi kung gagawin yung basis yon, syempre gagawin yung basis din yung recovery nun, di ba? Oho, yan. Eto, kaya nga sabi ni Tito Benjok, no, we are in a better footing compared no mga previous contraction natin. Yan mga titos and titas. Again, that remains to be seen. Ano ba ang bottom line? Ano ba magiging effect sa bottom line yan? Yan mga titos and titas. Next balita. Galing na naman po, eto sa Philippine Star, gold at historic highs. Ayan mga titas. Eto na tayo many events in this year are unprecedented. We have eto na, reason for owning gold. Bibilisan na natin yung kwento. Galing ho ito sa Phil Equity Corner, galing kay Tito Wilson C. Magaling ho ito ng mga fund managers, itong Phil Equity yung kanilang yung performance po ng funds nila is isa sa pinakamagaganda. Many events this year are unprecedented. We have the worst pandemic in the last 100 years, the deepest economic recession since World War II, the sharpest bear market decline, the biggest global monetary and fiscal stimulus, and the quickest rebound in US stock market history. Ano daw ba ang reason bakit mag-o-own tayo ng gold, no? Last June, sabi dito, we discussed 8 reasons why gold prices should continue to rise. Okay? Among the reasons we cited are the following: safe haven, nababanggit po natin yan dito sa vlog, safe haven buying due to COVID-19 pandemic, protection against fiat debasement. Ito ho yung sinasabi nga natin, print ng pera, no? So anong nangyayari na-devaluate ho yung value nung fiat, no? Hedge against inflation, portfolio diversifier, geopolitical uncertainty, and record gold ETF inflows and central bank purchases of gold. Yan ang mga reasons daw for owning gold. New high means higher. In technical analysis, eto, naririnig nyo rin sa atin yan. New high often leads to higher prices. Gold is now in uncharted territory and there are no resistance level above. Note that gold has just broken out of a 10-year base, a measure move from the breakout level of 1920, computed by adding the base height computed by adding the base height to the breakout point implies a target of 2,800. Aba, nasa 2,000 pa lang tayo ng gold, ang target daw is 2,800, mga titos and titas. Base ho yan dun sa chart. So sabi nga dito, nasa uncharted territories tayo. So kaya nga po, as early as last week, no, sinasabi nga natin dito sa ating tambayan na kung natataasan na kayo dun sa presyo ng mga mining stocks na lumilipad, especially yung naka-attach yung gold, like for example, yung LC, no, yung MA, yan yung mga yung PX, di ba? Yan ho yung mga gold stocks dito sa atin, So kung natataasan na kayo diyan, ay may reason kung bakit ho sila tumataas, dahil ho sa presyo ng gold, mga titos and titas. Habang ho tumataas yung presyo ng gold, patuloy din ho ang pagiging pagtaas ho niyang mga yan, mga titos and titas. Yan ho base ho sa experience ko na. Kaya bullish tayo ngayon dito sa mining dahil ho dito sa presyo ng gold. Hindi lang gold, no, dahil yung ibang commodities like for example yung nickel, no, ay umaakyat din po. Kaya nakikita natin yung ibang mga nickel stocks like FNI and NIKL ay umaakyat. So kaya medyo bullish tayo dito kasi ito hong pag-akyat ho na to ay pwedeng maging sustainable in the long run. Let's say bilang tayo 6 to 24 months. Pwedeng maging ganun ang akyatan ho niyan, mga titos and titas. Kaya nga, ang sabi natin kanina dun sa Patreonatics natin na nagtatanong kung paano daw ba diskarte, sabi ko, pagka ganyan, buy the dips ka na. Buy the dips, no? Halimbawa, may type kang bili na gold stock, no? Mining stock. At umaakyat, nakita mo, ayos naman, wag lang yung Subaru, iba akyatan nun, Halimbawa, naaral mo, ayos naman. So, ang kailangan ho dyan is buy the dip. Mahirap na ho kasi dyan yung consolidation na bodega sa panahon ngayon na nag-breakout yung gold. So every correction is a chance to buy. Yan po mga titos and titas. Yan ang ating mga balita ngayong araw ng Monday. Pasok na natin yung PSEI. Ano po ang ginawa ng ating market today? Nag-close tayo ng long green. Tawagin na natin na long green yan. Untog pa rin tayo dito sa yellow line. Considered pa rin yan as untog kasi ang yellow line natin is 5,921. Nag-close tayo ng 5,930.
Pero halos untog pa rin yan, okay? Hindi pa rin tayo nagko-cross. Yun makikita eh. Sinum out ko na. MACD po mga titos and titas, gusto nang mag-cross pero nahihiya pa, nagkakahiyaan pa. Hopefully by tomorrow, no, kung tutuloy po tayo, at halimbawa sa grid tayo mauuntog, 5973, baka mag-cross na tayo. Kung magko-close tayo above tomorrow, above this yellow line tomorrow, baka makita na nating mag-cross ito ha mga titos and titas. What do we need to do dito sa PSEI? Kailangan itong makabalik dito sa kanyang trend line dahil nalaglag Nalaglag dun sa trend line no. So yung trend line niya coincides also with our red MA, yung 20-day MA natin. So once na umangat na tayo diyan, sana this week no makakita tayo ng pag-angat diyan. So medyo makakampante tayo kahit papano dahil ko-consider natin na ituhong nandito sa ilalim is correction lang. Kumbaga shake out lang. Nag-shake out lang kumbaga nung last week dito. Kung sasampa. Kung hindi sasampa ay tutuloy na tayo sa bear market. Tuloy na ang showing. Wala nang pipigil. Dahil bababa pa rin itong MACD natin. Yan ang PSEI. Tignan natin sa weekly. Kahit Monday pa lang para masilip na natin saan tayo magko-close sana ng Friday. Ayan. Ngayon, medyo parang yung MACD sa weekly, parang kinakambyo na, di ba? Makikita ninyo, parang pina-flat na siya. So, kailangan lang nating masustain itong momentum na to napaakyat So, once na magawa natin yan, probably, kakambyo yung daily MACD natin. Ito naman, hindi na to magko-cross. Yan. Balik happy tayo niyan pagka nagkataon. Pero hanggat wala yan, hanggat hindi pa sumasampayan, ay we have to be very careful ha, mga titos and titas. Dahil at any time, pwede tayong bulagain itong market. Baka mamaya biglang dumausdos mga titos and titas. Yan po ipasok natin yung AR. Baka naman po nagustuhan nyo yung PSEI makalimutan yung like. Paki-like po mga titos and titas. Ito pong AR kanina ay binomba, no? Nagsiling ito ng 13. Yung 13 siya nagsiling. Okay, may ugali mga titos and titas titignan ninyo sa daily daily natin tinitignan. Ayan ito nauntog din, nauntog sa pink. Ito nauntog din sa pink. So nauntog po ito sa pink, ibig sabihin kaya hindi tumuloy dun sa ceiling. Ito nauntog na naman. October 2018 nauntog sa pink. And then isa pa ulit hinataw, February 6 nauntog ulit sa pink, and then kanina po ay untog na naman dito sa pink. So may downward channel pa rin ito, mga titos and titas Again, this is a penny stock Subaru ito no bodega, no bomba tayo. Ayan may mahabang downward channel ito Ayan So until siguro ma-break natin itong pink line, yan ay maganda-ganda reversal. Hindi ko lang alam din istorya nitong AR kung ano ba miniminan nito at gold ba to? Parang gold yata rin to hindi lang natin alam kung ano ang operation nito. Tignan natin sa weekly Ayan, solid pa rin Sa weekly inuntog po dun sa blue. Ayan, inuntog po dun sa blue sa weekly Okay, ayan po ay aantay natin. Pero may ugali rin ito mga titos and titas Ito rin sa weekly naman, may ugali siya na pag na-break niya yung blue sa weekly, nagte-trade pa siya ng ilang week higher Mga 2-3 linggo pa higher Tignan natin from the breakout ng weekly ng blue line, it could run by another 35% pagka na-break itong blue. So kung kukwentahin natin diyan, kung 35% from this area, 35% from the blue. So pag may mga 0.005 ka, 35% yan, meron ka pang ganyang upside kung ibe-break niya Sa weekly ito mga titos and titas, kaya kailangan ito Friday ang bantayan natin dito mga titos and titas. Kanina napansin natin dito sa AR, nag-cross si BDO ng ilan ba to? 58 million yata yung kinross parang ganong kalaki na shares, nag-cross sa 0.008 ito. Tapos biglang hinataw I hope wala sa inyong naipit baka may mga bumolhab sa inyo doon sa 12 and 13 at baka maipit kayo. Again, no bodega, no bomba tayo as a rule mga titos and titas. Ganito lang naman yan, kung naipit kayo,
wag niyo na hong panghinayang i-cut loss, no? Kasi ito mga basura dapat mabibilis ho kayong mag-cut loss dito, ha? O, yan po. Kung naiwan ho kayo niyan at hindi kayo nakasakay, eto dito sa OV, eto kanina naman nung nagla-live tayo, binulungan tayo ng isang taga nagla. Sabi niya, pinasilip. Dito, pasilip ka yung OB. Nakita natin, nandito yung nag-low po kanina ito Nag-quittish ito 79 na low, mga titos and titas. Tapos, nung sinilip natin, 86 yata or 85, no? Kasi may gap ho ito ng 87. Ito, may gap ng 87 So, kanina, sinara ho yung gap na 87. At the same time, niretest niya na ho lahat ho ng kanyang lines. EMA 13, MA 20 at saka MA 50. Yan Tapos, saan tayo nag-close? Nag-close tayo above that MA 200 na. Kasi yung MA 200 po natin right now is nasa 0.0098. Nag-close tayo ng 0.0099. Okay, mga titos and titas. Kaya sabi natin, no, kung naiwan kayo dun sa dito sa AR, na pag-iwanan kayo doon, baka dito sakali dito sa OB, maka ball hubs kayo. Bakit ho, no? Kasi mukhang same pattern dahil si BDO ho nag-cross din ho kanina rito. Nag-cross din ho. Nakalimutan ko na sa 95 yata nag-cross si BDO ho dito kanina. Eto, hindi pa naman nakakaakyat ng 0.001. Ang laro ho natin dito, fluctuation play. Kasi every fluctuation after 0.0099, no, is 10% na ang iaangat. Ayan mga titos and titas, Yan po ang OV, no. Kung type nyo lang, but then again, this is a very risky trade, penny stock ho ito, mga titos and titas, Yan po. Next, ipasok natin si Dito. Ayan, dito na tayo. Kanina, maganda-ganda pinapakita nito, Oo, ayan. Kanina, sinilip po natin, sabi natin, mukhang nag-breakout na tayo dun sa ating downward channel. Okay? So, last week pa to. Nag-trade na tayo above dun sa downward channel. And kanina po, ayan, pinakambyo na itong MACD natin. Nag-cross na yung red yung blue sa red. Bullish sign, no? Pero nauntog nga lang ho dun sa 200 MA niya. Nauntog dito sa 297. Yan. Untog ho siya doon sa pink line. Okay? So, ano ho ang ine-expect natin? Ito ho kasi, no, yung pinaliwanag nga natin doon sa ating webinar kung paano tayo nagbabasa ng chart. Sabi natin, meron tayong primary indicator. Ano ho yung primary indicator natin? We consider yung nandito sa taas yung mga MAs as our primary indicator, mga titos and titas. So, ibig sabihin, dyan ho muna ang tingin. Titignan nyo muna kung ano ginagawa ng presyo at saka ng mga MAs. Katulad ho nito, sinasabi sa atin na nauntog tayo dito sa MA. Okay? Ngayon, kinokontra ngayon dyan, itong secondary indicator mo, yung MACD. Ito kasing MACD mo, sabi niya, may puwersa ako. Meron akong puwersa kasi nag-cross bullish ako, sabi niya. Kaso nga lang, hinarang tayo nito. Okay? So ngayon, magkakaalaman tayo in the coming days, no? Probably tomorrow. Oo, kung ibe-break ho natin itong 3 pesos and we trade above 3 pesos, iyan na. We can see reversal already, mga titos and titas. Once ho na mag-trade tayo above 3 pesos, yan. Pwedeng ito na. Mukhang magre-reverse tayo ng ganyan. Hindi pa sure yan, kung ganyan. Pwede tayong magganyan kung magte-trade ho tayo above 3 pesos. Ngayon, paano ho ang diskarte? Siyempre, kung meron kayo dito, may mga bodega ho rito, below, siguro yung mga nasa 220 level, meron pa tayong mga Patreonatics, nasa 209 lang yung bodega. Kaya nga ho yung importante pagka malalim ang bodega ninyo, di ba? Hindi kayo na-shake out, di ba? So, hawakan lang kung meron ho kayong bodega rito. Okay? If you want to add, ang add ho dito is every dip, no? Once ho na mag-trade pa tayo dito muna, kailangan muna nating mag-trade above 3 pesos, kailangan yung candle natin parang ganito. Ayan, lumalakpas ho, lumalakpas kasi baka mamaya pipilit nyo ng bilhin yan dito tapos mauumpog, di ba? Pag naumpog, bumalik ho sa 279, 280 or probably 250 bumalik, ikamot ulo kayo. Mas maganda, sabi nga natin, path of least resistance. Okay, di bali nang mag-trade yan above dito, every dip doon ka magkarga. Yun ho, sa akin lang yan, Tito Moves lang sa akin yan. Bakit? Kasi may base ka naman. Di ba may base ka sa ilalim yan ang mga titos and titas. Yung mga gusto hong pumasok,
antayin natin mag-consolidate pa or every dip pwede rin mag-test buy dyan. Pero ako kasi, once na mag-trade muna ito above 3 pesos, yan ang aantayin natin. Tignan natin sa weekly ha. Yun, sa weekly rin umpog din po dito sa sa pink line niya. Tapos uuntog pa siya rito sa 317 sa weekly. So medyo marami-rami pa tong resistance, kaya nga sabi ko, hindi ako nagmamadali dito. Pwede naman tayo mag-buyback unti-unti dito every dip once na ma-confirm po natin itong trend line na paakyat. Yan. Once na maka-establish tayo ng trend line paakyat. Yan po muna ha. Yan po muna yung dito, mga titos and titas. Ipasok natin. Last na itong MM. Itong MM, abay, ganun din, Kanina, nag-close ng 290 naman to. Nag-close ng 290. Nag-high naman ng 294. Pinipinahan na yung resistance natin na 295. Magkakaalaman din po tayo in the coming days. Parehas nga po, ng dito. Kung mabe-break niya itong resistance, yung 295, 3 peso area. Once kasi na ma-break niya yan, syempre, we can trade higher na. Ito, mas malinis ang highway nito compared sa dito. Bakit? Wala kasing mga linya, Wala kasing mga MAs ito sa ibabaw, Diba? Yun dito, ang dami ng MAs, Ito, mas malinis ang highway. Ang next resistance niya is 337 na and then 450. Diba? Ang support niya still remains po na nasa 250 level. Parehas din po ng dito. So, silipin natin sa weekly. Ewan ko, kung susundin pa tong W, baka ayaw na, ha? So, yun po, observe nyo lang po yan na ma-take out ito this week. Pag na-take out yan, babalik na naman yung bulls. Parang sa dito, pag nag-trade tayo above 3 pesos, the bulls will all be back. Yan, ha, mga titos and titas, ha? Ayos ba? Opo, paano mga titos and titas, ha? So, I hope, may mga napulot kayo ng mga tito moves dito sa ating Market Summary Monday edition. As always, mga titos and titas po, salamat po sa inyong panonood at sa hindi pag-i-skip ng ads, ha? As always, trade wisely po. God bless you all. See you again tomorrow. Bye!